Kabanata 1086. Gabi na, sa likod ng burol ng Yunfeng Academy. Nakaupo sina Lito at Netania sa gitna ng ilog, pinahintulutan ang nagyayelong agos na dumaloy sa kanilang mga katawan. Kinakabahang pinagmasdan ni Netania si Lito, na ang mga mata ay nakatikip at ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa at kalmado. Hinawakan niya ang kamay ni Netania, ang kanyang gitna at hintuturo ay nagsanib, mabilis na tinusok ang kanyang mga akupoint sa kanyang braso. Ang kanyang puting lotus na braso ay naging pula sa isang iglap. Susunod, ayon sa pamamaraang ipinasa ng mga ninuno, na-activate niya ang likas na espiritong katawan ni Netania. Naramdaman ni Netania na lalong uminit ang kanyang katawan, buti na lang at nakaupo sila sa ilog, at ang daloy ng tubig ay nag-aalis ng halos lahat ng init. Sa paglipas ng panahon, lalong uminit ang kanyang katawan, sumanggaw ang tubig sa paligid, at lumitaw ang malaking ambon. Isang gintong liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. Ang mga sabog ng liwanag ay dumaan mula sa katawan ni Netania patungo kay Lito. Matapos ang hindi kilalang tagal ng panahon. Boom! Sa isang muffled na ingay, ang tubig ay sumabog. Nanginginig ang buong katawan ni Lito. Ang pagsasanib ng ikaapat na artifact ay matagumpay. Excited niyang tinanggal ang blindfold, I made it. Pilit niyang sinampal ang tubig dahilan upang ito ay sumabog at tumalsik ng mahigit 10 metro ang layo ng malakas na boom. Isinuot ni Netania ang kanyang damit, puno ng pagtataka ang kanyang puso. Nalaman niya na ang kanyang lakas ay tumaas ng hindi bababa sa 30%. Ito ay walang kulang sa isang himala. Netania, salamat. Si Lito, natuwang-tuwa hanggang sa puntong nawalan ng kontrol, niyakap si Netania at nagsimulang umikot ng buong lakas. Sumigaw si Netania, namumula ang kanyang mukha, ibaba mo ako. Sorry. Nang napagtanto ang kanyang kalokohan, mabilis siyang binitawan ni Lito at mapagpakumbaba na kinamot ang kanyang ilong, masyado lang akong natuwa, please don't mind. Napangiti si Netania at pinagdikit ang kanyang mga labi, ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo. Ang lakas ko ay nag-improve ng husto para magsanay. Talagang hindi ka nagsinungaling sa akin. Hindi ako magsisinungaling sa iyo, kunin mo ito. Uminom si Lito ng 2 table tas. Uminom si Netania ng mga table tas, ano ito? Ito ay mga table tas para mawala ang sipon, paliwanag ni Lito. Babae ka kasi, tapos nababad ka sa tubig kagabi. Kailangan mong mag-ingat. Kumaibot pa itaas ang sulok ng labi ni Netania. Ang taong ito ay nakakagulat na maalalahanin. Hindi nagtagal, ang araw ng ultimate competition ay nalalapit na. Sa kanilang klase sa pisikal na edukasyon, lahat ng mga mag-aaral ay nagkukuskos ng kanilang mga kamao at sabik na lumahok sa isang tunay na labanan. Si Lito, sa kabilang banda, ay tamad na nakasandal sa isang puno. Si Stella Chin, na naudyok sa kanyang kawalang interes, ay nagsalita, Lito, kalaban mo si Darren Wang. Pinulot ni Lito ang isang dahon at inilagay ito sa kanyang bibig ng walang pag-aalinlangan, walang oras. Nakaramdam ng hinanakit si Darren at galit na sinabi, naisip ni Teacher Chin na malapit ka ng makipagkumpetensya, at gusto niyang magsanay ka. Huwag kang mayabang. Mahinahong tumugon si Lito, hindi na kailangan. To tell you the truth, walang gaganda sa pakikipaglaban sa'yo. Nang marinig ito, napangiti ang ibang mga estudyante. Si Darren ay mabait, hindi talaga alam ni Lito kung paano ito pahalagahan. Oo, sa tingin ko, sumuko na lang siya sa sarili niya. Alam niyang hindi siya mananalo, wala na siyang pakialam. Hehe, ang masamang kabayo ay hindi maaaring sanayin sa isang mahusay. Alam kung ano ang mangyayari, bakit siya nagyabang ng labis noon. Nini siya ni Darren. Umiling si Stella, naramdaman din niya na sumuko na si Lito sa kanyang sarili. Maya-maya lang ay may narinig siyang sigaw mula sa malayo. Napapaligiran ng maraming tao, naglakad si Yunek Cheng papunta sa training field. Naghiyawan ang mga babae, umaasang maakit ang kanyang atensyon, Kuya Cheng, ang gwapo mo. Gwapo at magaling makipag-away, gusto ko siyang maging boyfriend. Nilampasan ni Yunek Cheng si Lito ng walang sulyap, at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngumisi si Darren at ang iba pa, hindi siya pinansin ni Yunek Cheng. Siguradong boring ang kompetisyon bukas. Sarcastic na sabi ng isang girl, why even bother competing? Dapat ngayon na lang niyang aminin para hindi mapahiya bukas. Ito ay hindi lamang isang kahihiyan para sa atin kundi para din kay Teacher Chin. May mga tao talagang kulang sa kamalayan sa sarili. Ang mga estudyante ay labis na hindi nasisiyahan kay Lito. Sa sandaling ito, huminto sa tabi niya ang isa sa mga tagasunod ni Yunek Cheng, nanunuya na sinabi kay Lito, anak, makinig ka sa akin, hindi pa huli ang lahat para magsisi ngayon. Kung hindi, kailangan mo ng doktor bukas. Nakakainis.
Sumipol ang isa pang tagasunod, huwag kang magpabugbog ng kalahating patay at pagkatapos ay sisihin ang aming kapatid na Cheng. Iniluwa ni Lito ang dahon sa kanyang bibig at maluwag na sumagot, tiyak, dapat tayong tumawag ng doktor, kailangan ng iyong kapatid na Cheng. Sa mga salitang ito, ang lahat ay tumigil sandali, at pagkatapos ay humagalpak sa malakas na tawa. Kahit si Eunuch Cheng ay hindi napigil ang tumawa, umiling-iling. Marami na akong nakitang kalaban. Ang bibig ni Eunuch Cheng ay puno ng paghamak, ikaw ang pinaka-nakakatawa sa kanila, at nakatadhana na maging pinakakawawa. Pagkasabi niya noon, mayabang siyang umalis, na para bang nakikitungo sa isang basura. Umiling ang mga estudyante sa paligid at bumantong hininga, ambisyoso talaga si Lito, pahihirapan siya. Gayunpaman, tinapik-tapik lang ni Lito ang sarili, kumaway kay Stella, teacher, matutulog na ako. Ninatngat ni Stella ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Bakit nahulog sa kanyang mga kamay ang isang hindi mapaghangad na estudyante? Anyway, kapag natalo ka sa laban bukas, mapapatalsik ka, at hindi nakita haharapin pa. Galit na bulalas niya. Kinabukasan. Ang buong campus ay naiilawan at pinalamutian. Ito ay lubhang abala, kahit na ang mga mag-aaral mula sa ibang mga paaralan ay palihim na pumasok, nanunood ng sikat na all-round competition. At ang masigasig na pinag-uusapan ng lahat, ay hinahamon ni Lito si Eunuch Cheng. Maging ang mga estudyante mula sa ibang mga faculty ay hindi napigil ang sumama sa kasabikan. Narinig ko ang isang walang kabuluhan na walang espiritual na ugat ay hinahamon ang isang henyo na may ikasyam na baitang espiritual na ugat, hahaha. Ngunit paano nakapasok ang isang taong walang espiritual na ugat sa Logia Academy? Paano pa siya makapasok? It's all about connections. Talagang nasira niya ang reputasyon ng Logia Academy. Narinig ko na kapag natalo siya ngayon, kailangan niyang lumabas sa Logia Academy. Iyan ay talagang mabuti. Karamihan sa mga tao ay nasiyahan sa kanyang kasawian. Manahimik ka, napakalakas ni Lito, hindi mo lang alam. Sigaw ng isang galit na boses. Lumingon ang mga iyon at nakita nila ang isang babaeng nakasuot ng pula na nakatitig sa kanila. Pagpasok pa lang ni Netania, narinig niya si Lito na sinisiraan, at agad na napuno ng galit. Ngunit ang mga prejudiced na estudyante na iyon ay hindi naramdaman na sila ay nasa mali, at sinabing hindi maipaliwanag, baliw, hindi inaasahan na ang ganitong uri ng pag-aaksaya ay may mga taga-suporta. Tingnan mo, ang ganda-ganda ng babaeng ito, malamang nabili siya ng pera ni Lito, sok-sok. Lahat ay tumingin kay Netania nang may makahulugang mga tingin. Pinigilan ni Nathwalo ang pagnanasang suntukin sila, at umupo sa kanyang upuan, tahimik na sinabi sa sarili, Lito, kailangan mong panindigan ito. Sa kabilang banda, dumating din sina Nilo Yao at Jasmine Yao. Dahil sa status ni Nilo, umupo sila sa front row. Tuwang-tuwa si Jasmine, Lolo, sa tingin mo ba ay mananalo si Lito? Hinaplos ni Nilo ang kanyang balbas at bumantong hininga, hindi ako sigurado, ang kalaban ay isang likas na matalinong individual na may ikasyam na baitang espiritual na ugat. Kahit na ako ay makialam, hindi ko magagarantiyahan ang isang tagumpay. Ang malakas na iyon. Si Jasmine, na noong una ay may malaking pananampalataya kay Lito, ngayon ay may pag-aalala sa kanyang mukha. Ang kompetisyon ay sumunod sa isang hamon na panuntunan, na walang malinaw na mga regulasyon. Umakyat si Eunuch Cheng sa entablado sa gitna ng mga hiyawan, na may mahinang ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin sa mga manunood sa ibaba. Tuwang-tuwa ang mga estudyanteng babae, habang ang mga lalaking estudyante ay nagpakita ng inggit na mga ekspresyon. Mahigit 10 challenger ang umakyat sa entablado, ngunit lahat ay natalo ni Eunuch Cheng sa loob ng 10 galaw. Matindi ang kapaligiran sa loob at labas ng arena. Nasungkit na ni Kuya Cheng ang kampyonato para sa 2 full season na laro. Sa pagkakataong ito, tiyak na nasa kamay niya ang tagumpay. Ang mga nambobola ay nagsalita ng may matinding pananabik. Hindi nagtagal, walang nang ahas na hamanin si Eunuch Cheng. Tumayo si Eunuch Cheng sa entablado, nakatingin sa iba. May gusto pa bang hamanin ako? Naghihintay ako. Isang panunuya ang nakasabit sa mga sulok ng kanyang bibig, na para bang may lubos na pagtitiwala na walang makakatalo sa kanya. Buong-buong inisya ni Rex Chen, tinanong si Stella Chin, Professor Chin, bakit hindi natin nakita si Lito? Diretso ba siyang sumuko? Labis na nahihiya ang mukha ni Stella habang pinagtatawanan siya ng mga tao sa paligid niya. I bet ang bata chickened out at tumakas sa harap ng labanan. Anong duwag, ano ba ang iniisip niya? Ang pagkakaroon ng ganoong estudyante, talagang mala si Professor Chin. Sobrang kahihiyan. Naikuyom ni Stella ang kanyang kamao, gustong tumalikod.
Gayunpaman, sa sandaling lumingon siya, nakita niya si Lito na naglalakad papasok mula sa pangunahing gate. Humihikab siya habang naglalakad, mukhang groggy. Don't tell me kakagising mo lang. Malungkot na sabi ni Stella. Tumango si Lito, oo, napuyat ako kagabi sa paglalaro, late na nagising ngayon, pero sa kabutihang palad hindi ko nakaligtaan ang kompetisyon. Ang mukha ni Stella ay halos maging kasing itim ng isang palayok, paanong ang isang tao sa mundo ay magiging napakawalang ingat. Malamig na ngumuso si Darren, dapat alam mong hindi ka mananalo, kaya sumuko ka na sa sarili mo, hindi ba? Si Lito, na hindi nag-abala sa pagpansin sa kanya, ay naglakad patungo sa platform ng kompetisyon. Hinarang siya ni Rexchen, may masayang ngiti sa kanyang mukha, anak, naglakas loob ka talagang magpakita, huwag mong kalimutan ang ipinangako mo. Kapag natalo ka, kailangan mong umalis sa Logia Academy. Napatango si Lito, may ngiti sa kanyang mga labi. Professor Chen, huwag mo ring kakalimutan ang sinabi mo. Kapag nanalo ako, lumuhad ka at tawagin mo akong dad. Nang marinig iyon, nagtawanan ang lahat ng mga estudyante. Bagamat hindi nila akalain na mananalo si Lito, ang makitang napahiya si Rex Chen ay maging masaya sila. Anong nakakatawa, tumigil kayo sa pagtawa. Malungkot ang mukha ni Rex. Tinitigan niya ng matalim si Lito, I enjoy mo ang iyong sandali anak, malapit ka nang umiyak. Hindi nag-abala si Lito na tumugon sa kanya, sa halip ay umakyat sa entablado ng may tahimik na hakbang, na nakaharap ng diretso kay Eunuch Cheng. Tiningnan ni Eunuch Cheng si Lito bilang isang walang pakialam na pantas, na tila hindi nababahala sa mga makamundong issue. Sigurado ka bang gusto mo akong hamanin? Nanunuya siyang lumilitaw na parang may sapat na gulang na naaawa sa isang batang walang alam. Tumango si Lito, kung ayaw mong lumaban, maaari kang sumuko. Nawala ang ngiti sa labi ni Eunuch Cheng, hindi mo ba naisip na medyo katawa-tawa ka? Ayos lang, naaayon lang ito sa aking mga kakayahan, walang pakialam na nagkibit-balikat si Lito. Kusang umikot ang mata ni Eunuch Cheng, may problema ba sa utak ang batang ito? Ang dati niyang tamad na estado ng pag-iisip ay nagiging iritasyon. May kapalit ang yabang, bata. Turuan kita ng leksyon ngayon. Dahan daw ang inayos ni Eunuch Cheng ang sarili, naghahanda ng paninindigan sa pag-atake. Sa isang kisap mata, bumaril siya na parang bola ng kanyen, ang kanyang kamao ay nagbuga ng nakakasilaw na puting liwanag, na tumama kay Lito. Ang buong eksena ay tumagal ng wala pang kalahating segundo, na ang lugar kung saan nakatayo si Lito ay agad na sumabog. Naiwang tulala ang mga manunood. Ito ba? Ang tunay na lakas ni Kuya Cheng. Nakakatakot ito. I bet hindi pa nga nakakaget over si Lito. Ang brat na iyon ay walang iba kundi isang langgam. Hindi na kailangang pagpawisan si Kuya Cheng. Masayang pinalakpakan ni Rex ang kanyang mga kamay, mukhang patay o baldado si Lito, hahaha. Gayunpaman, nagbago ang kulay ng mukha ni Stella. Kahit na nahihiya siya sa mga ginawa ni Lito, ayaw niyang masaktan siya. Sa entablado, umiling si Eunuch Cheng, basura, sayang ang oras ko. Dahil doon, tumalikod siya para umalis, na halatang galit. Biglang umalangaw-ngaw ang isang boses, huwag kang umalis. Hindi pa ako nagsisimula. Nagbago ang mukha ni Eunuch Cheng at bago pa siya makapag-react, naramdaman niya ang pagdagsa ng intensyon ng pagpatay sa likod niya. Bang! Nasuntok siya ng malakas sa likod, na nagpapalipad sa kanya. Malakas siyang bumagsak sa lupa, umuubo ng dugo. Biglang tumahimik ang dating nagyayabang na audience. Ang lahat ay nakanganga, ang kanilang mga ekspresyon ay natulala na parang hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Kabanata 1087. Tumayo si Eunuch Cheng, ang kanyang mga mata ay nakatutok ng husto kay Lito. Sa puso niya, napuno siya ng pagkabigla. Kahit anong mangyari, hindi niya akalain na natalo siya sa isang galaw ng taong ito na walang pinagmulang espiritu. Gayunpaman, kung tutuusin, siya ay isang henyo na may ugat ng espiritu ng ikasyam na baitang, at hindi nagtagal ay huminahon siya. Ngayon lang kita minamaliit, parang may lakas ka. Si Eunuch Cheng ay dumura ng isang subaw ng dugo, ang kanyang ekspresyon ay lumuwag. Nang makita ang eksenang ito, nakahinga ng maluwag ang mga manunood sa ibaba ng entablado. Naging pabaya lang si Ginoong Cheng. Oo, paanong hindi kayang talunin ng isang 9th grade spirit root ang isang basura? Siguradong si Ginoong Cheng ang naglalabas ng tubig. Mukhang kikilos na si Ginoong Cheng, hindi na makakatagal ang batang ito. Ang lahat ay puno ng tiwala kay Eunuch Cheng. Sa sandaling ito, nag-apply ang mentor ni Eunuch Cheng para sa isang halftime break. Dumating si Eunuch Cheng sa entablado sa ibaba, maraming mga batang babae ang nagkukumpulan, ang ilan ay nagbigay ng tubig, ang ilan ay nagpupunas ng kanyang pawis, at ang ilan ay nagyaya para sa kanya.
Sa kabilang banda, mukhang mas malungkot si Lito, nag-iisa siyang bumaba ng stage, lahat ay nanatili sa kanyang distansya, na parang umiiwas sa salot. Lito, huwag mong isipin na magaling ka dahil nagtagumpay ka minsan, naging pabaya si Eunuch Cheng, kapag nagseryoso siya, walang alinlangan na mamamatay ka. Si Darren Wang ay may pagpapahayag ng magandang loob na panghihikayat. Kumuha si Lito ng isang bote ng tubig, humigop, at walang pakialam na nagsabi, pagkatapos ay titingnan natin ang tungkol dyan. Ngumuso si Darren, ang mabubuting salita ay hindi makapaghihikayat sa nakatadhana na mapahamak. Napatapak-tapak ang paa ng isa pang babae sa sama ng loob, ginawa mo kaming katatawanan ng buong paaralan. Hindi mo ba kayang aminin na lang ang pagkatalo mo? Mas mabuti na ito kaysa mabugbog ka hanggang sa mapupulot ang mga ngipin mo sa lupa. Exactly, dagdag pa ng isa pang babae, walang self-awareness sa kanya. It's really pathetic. Isang grupo ng mga batang babae ang nagdaldalan, na minamaliit si Lito hanggang sa punto ng kawalang halaga. Si Lito ay hindi nabigla sa kanilang mga opinyon. Sa halip, lumingon siya kay Stella, Miss Chin, sa tingin mo ba ngayon lang ako sinuwerte? Kinagat ni Stella ang kanyang mga labi. Alam niyang may ilang kakayahan si Lito, ngunit ang sabihing kaya niyang talunin si Eunuch Cheng ay talagang imposible. Lito, sa palagay ko mas mabuting magkaroon ka ng kaunting kamalayan sa sarili, kung hindi, ikaw ang magsasanhi ng sarili mong pagbagsak maaga o huli, sabi ni Stella na may seryosong mukha. Siguradong lalapitin ka ni Eunuch Cheng mamaya. Wala kang kalaban-laban sa kanya. Huwag kang maglagay ng walang kwentang pagtutol. Kung nahihiya kang umamin ng pagkatalo, bigyan mo lang ako ng senyales. I'll call off. Natawa si Lito dito at umiling. Nagsalubong ang kilay ni Stella, anong tinatawa-tawa mo? Mahinahong sumagot si Lito, sa totoo lang, talagang inaasam kong makita ang iyong mga ekspresyon mamaya. With that, ibinaba niya ang bote niya at naglakad papunta sa stage. Saan niya kinukuha ang lahat ng kumpiyansa na ito? Nagtawanan ng naunang babae. Napahawak si Darren sa gilid ng kanyang bibig, ang mga ekspresyon natin. Ang makitang binubugbog siya hanggang sa puntong mapupulot na niya ang kanyang mga ngipin mula sa lupa, matatawa na lang tayo. Sinulyapan ni Stella si Darren, ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Awkward na itinago ni Darren ang kanyang ngiti, hinimas ang kanyang ilong, ngunit ang kanyang puso ay may sama ng loob kay Lito. Mula nang dumating si Lito, tila hindi na siya pinansin ni Teacher Chin gaya ng dati at inilipat ang ilan sa kanyang atensyon kay Lito. Dahil dito, hindi kaaya-aya ang pakiramdam ni Darren. Magsisimula na ang second half. Kinakabahang kumapit si Jasmine Yao sa manggas ni Nilo Yao at nagtanong, Lolo, sa tingin mo ba ay may tsansa si Lito na manalo? Sumagot si Nilo, ang pamamaraan ng paglilinang ni Lito ay iba sa iba, kaya hindi ako makapaghusga sa ngayon. Napabuntong hininga si Jasmine. Nagpatuloy si Nilo, ngunit kung manalo siya laban kay Eunuch Cheng sa kabila ng walang espiritual na ugat, tiyak na magiging kagulat-gulat na balita sa buong bansa. Mula noon, masasabing walang hangganan ang kanyang kinabukasan. Nakikita ang napakaraming mga tutor sa universidad na pumupunta rito, narito sila upang mag-scout ng talento. Kung mapatunayan ni Lito ang kanyang halaga, siya ay magiging isang potensyal na talento na ang lahat ng pambansang institusyon ng mas mataas na edukasyon ay nag-aagawan sa korte. Nang may sasabihin si Jasmine, isang utos ang ibinigay at opisyal na nagsimula ang ikalawang kalahati ng laban. Pagkatapos magpahinga, ang estado ng paglalaro ni Eunuch Cheng ay lumakas ng husto. Itinapon niya ang kanyang dating walang pakialam na kilos, ang kanyang mga kilay at mga mata na puno ng pagpatay na layunin. Kung siya ay muling dominado ni Lito, siya ay lubos na mawawala ng mukha. Talagang hindi niya papayagan na mangyari ang sitwasyong ito. Inipon ang lahat ng kanyang lakas, itinulak niya ang kanyang sarili pataas, diretso ang kanyang kamao kay Lito. Ang nakasisilaw na puting liwanag na may halong nakakatakot na kapangyarihan ay nagpang-inig sa buong entablado, at ang mga manunood sa ibaba ay marahas na tinatangay ng hangin, hindi maimulat ang kanilang mga mata. Kaya, ito ang kapangyarihan ng isang espiritual na ugat ng ikasyam na baitang. Galing. Sobrang galing. Nahijitin na niya ang mga tao, si Kuya Cheng ay isang Diyos. Ang mga salita ng bahaghari ay umalangaw-ngaw mula sa karamihan ng tao sa ibaba. Napansin din ng ilang tao si Lito at hindi napigil ang tuyain, tingnan mo nga si Lito, nakakatakot ba siya? Nagtawanan ng mga tao. Si Lito ay nakatayo doon, tahimik at kalmado, na parang nasa gitna ng rumaragasang bagyo. Si Eunuch Cheng ay puno ng kumpiyansa. Ang suntok na ito ay maaaring madaig ang lahat. Ang batang ito ay tiyak na walang pagkakataong lumaban. Sa kritikal na sandali, sa wakas ay kumilos si Lito, dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata.
Nagtawanan ang mga tao, naghahanda ba siyang pumikit at maghintay sa kamatayan. Kahit si Eunuch Cheng ay hindi inaasahan na susuko si Lito, nakita niya itong lubos na nakakatuwa. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi pa ganap na namumukadkad bago ito nagyelo sa sumunod na segundo. Nakita niya ang isang manipis na gintong halo na umuusbong mula sa katawan ni Lito, at pagkatapos ay ang halo ay lumakas at lumaki. Unti-unti, napapalibutan si Lito, at pagkatapos, maging si Eunuch Cheng mismo ay kinain ng halo. Boom! Muffled sounds rode sa buong yugto ng kompetisyon, unti-unting dinadala sa mga manunood, at maging sa buong akademya. Ang lupa ay nanginginig, at ang langit ay nagdadalamati. Ang mga tao ay nakatayong natulala, nalilimutang magsaya, nalilimutang tumawa, kahit na nakakalimutang huminga. Naramdaman nila ang isang malakas na kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. At ang kapangyarihang ito ay nakakagulat na nagmula sa isang taong walang espiritual na ugat, isang taong tinawag ng lahat na basura. Hindi sila makapaniwala. Lolo, ano pong nangyayari sa inyo? Si Jasmine, na nakaupo sa unang hanay, ay nalaman na si Nilo ay nanginginig, at nagtanong sa gulat. Medyo matagal bago bumalik sa katinoan si Nilo, at sa paos na boses ay sinabi niya, ito. Maaaring mayroon na siyang lakas ng 10 antas na espiritual na ugat. Ano? Sigurado ka ba? Ito ba ay talagang isang 10 antas na espiritual na ugat? Bihira iyan sa mundo. Gulat na bulalas ni Jasmine. Hindi ako sigurado, ngunit napaka-posible. Paano niya ito nakamit? Pinag-aralan ni Nilo ang yugto ng kompetisyon. Ang ginintoang halo ay unti-unting naglaho, na nagpapakita ng nasirang yugto ng kompetisyon. Umupo si Eunuch Cheng sa lupa na may nalilitong tingin sa kanyang mukha. Mukha siyang namumutla at parang bagsak na talo. Ayaw man niyang aminin, kailangan niyang kilalanin na natalo siya. Siya ay natalo ng isang taong walang ugat ng espiritu. Lumapit si Lito sa kanya, dahan-daang sinabing, natalo ka. Eunuch Cheng pursed his lips, nananatiling tahimik. Hindi gaanong nagsalita si Lito, at hindi rin siya nagyabang. Paimpol siyang tumalikod at mahinahong bumaba ng stage. Dumating siya sa harap ni Rex Chen. Ang mukha ni Rex ay mukhang hindi kasiya siya, na parabang nakalunok siya ng 100 langaw. Gawin mo ang sinabi mo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite, malamig na sabi ni Lito. Ang lahat ng ito ay dulot ni Rex Chen. Hindi niya ito papakawalan ng madali. Sa isang mabilis na galaw, hinailan ni Rex si Dong Xinlan pasulong. Tito. Principal Dong, magsalita ka. Paanong ang isang marangal na gurong tulad ko ay lumuhad sa isang estudyante? Nanginginig ang mga labi ni Dong Xinlan. Sa isang sulyap mula kay Lito, hindi siya nang ahas na magsalita. Una, masyadong malakas ang aura ni Lito. Pangalawa, dahil natalo ni Lito si Eunuch Cheng, siya nga ang naging pinakamalakas na miyembro ng Logia Academy. Siya ay tulad ng isang coveted treat na ang lahat ng mga akademya ay makipagkompetensya para sa, at ngayon din ng isang simbolo ng paaralan. Kahit bilang vice principal, kailangan siyang tretuhin ni Dong Xinlan ng may paggalang. Well, tungkol dyan. Binigyan ni Dong Xinlan si Rex ng isang paumanhin na tingin, sa tingin ko tama si Lito. Dahil nangako ka, dapat mong tuparin ang iyong salita. Napaawang ang bibig ni Rex. Hindi niya inaasahan na si Dong Xinlan ay hindi papanig sa kanya. Imposible, hinding-hindi ako luluhod sa harap mo. Si Rex, ang kanyang mukha ay baluktot sa galit, sinubukang umalis ng pilit. Bang! Sinipa ni Lito ang kanyang binti, nabali ito kaagad. Napaluhod si Rex kasabay ng isang kalabog sa lupa. Katulad ng sinabi ko, gagawin ko. Kung hindi ka kumilos, ang susunod ay hindi lamang isang bali ng paa. Malamig ang boses ni Lito. Si Rex ay natakot ng walang kaalam-alam, hindi inaasahan ang walang awa na kilos ni Lito. Kinailangan niyang pigilan ang matinding sakit at tumawag ng tatay. 3 beses. Malakas na tawanan ang umalangaw-ngaw sa paligid ng paaralan, pakiramdam ng mga mag-aaral ay lubos na napatunayan. Nasiyahan ka na ngayon. Ramdam ni Rex ang kanyang mukha na nag-aapoy sa kahihiyan. Ngumisi si Lito, hindi ko gugustuhin na maging anak ko ang taong tulad mo. Bug off. Dahil dito, lumapit ang prinsipal, hinawakan ang kamay ni Lito, at buong pusong nagpahayag, Lito, hindi ka takatakang inirerekomenda ka ni Master Zhang, ang iyong lakas ay talagang lampas sa aking imahinasyon. Nagulat si Dong Xinlan habang nagtanong, Master Zhang. Aling Master Zhang? Siyempre, si Master Yantoy Zhang ito, ang founder ng Zhang Martial Arts School. Marami pa bang iba na may ganoong pangalan sa Yunjong City? Sagot ng prinsipal. Nang marinig ito, labis na namangha si Dong Xinlan.
Ang mga kalakasan ni Yan Toizang ay kabilang sa mga nangunguna sa kabuuan ng lungsod ng Yunjong, at siya ay kilala sa kanyang matalas na mga mata na nakakaunawa. Ang isa sa kanyang mga mata ay dapat na pambihira sa iba. Kung alam niya noon pa man na si Lito ay inirerekomenda ni Yan Toizang, hinding-hindi siya maglalakas loob na saktan siya. Ngayon ay umaasa na lamang siya na si Lito ay hindi magdiramdam sa kanyang dating gawi. Nang inig na sabi ni Dong Xinlan, Lito, medyo walang ingat ako kamakalawa. Sana hindi mo ito isapuso. Kung may mga problema ka sa paaralan sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin, tiyak na malulutas ko ang mga ito para sa iyo. Ayaw ni Lito na magkaroon ng masyadong maraming interaksyon sa kanya at mahinang sinabi, salamat, Ding Dong. Pero may gusto talaga akong itanong. You have the floor, nakangiting sabi ni Dong Xinlan. Sumulyap si Lito kay Rex Chen, nakarinig ako ng mga chismis tungkol kay Teacher Chen. Hinahamak niya ang mahihirap at mahal niya ang mayayaman, sadyang inaapi ang mga estudyante mula sa mga ordinaryong pamilya. May mga bali-balita pa na hinaharas niya ang mga babaeng estudyante. Sana maimbestigahan ito ng paaralan. Nang marinig ang kanyang mga salita, nagbago ang mukha ni Rex Chen, at isang bakas ng pagkakasala ang sumilay sa kanyang mga mata. Si Dong Xinlan, na may malinaw na ideya kung anong uri ng tao ang kanyang pamangkin, ay hindi nakaimik. Nagalit ang Dean, kung ganoon, kailangan nating imbestigahan ito ng maigi. Kung totoo, tatanggalin natin agad. Kami, sa Logia Institute, ay hindi kinukonsinti ang mga ganyang basura. Salamat sa effort mo, Dean. Tumanggaw si Lito. Sa oras na ito, ang mga estudyanteng iyon na karaniwang inaapi ni Rex Chen ay nakatingin kay Lito ng may pasasalamat. Isang lalaking estudyante ang buong tapang na humakbang, Dean, totoo ang sinabi ni Lito. Ininsulto ako ni Teacher Chen. Once one person stepped forward, more following, nainsulto din ako. Sinabi niya na hindi na kailangan ng isang kawawang basurang tulad ko na umiral. Pwede rin akong magpatotoo. Parami ng parami ang mga estudyanteng tumayo, bawat patoto ay umuuwi sa katotohanan. Ang Dean, na nagngangalit na sa galit, ay itinuro si Rex Chen, maaari kang magulat sa Human Resources Department ngayon. Hindi na namin hinihiling ang iyong mga serbisyo. I-report ko rin ito, huwag mo nang isipin na magtrabaho muli sa propesyon na ito. Kabanata 1088. Nang malutas ang usapin ni Rex Chen, sinilip ni Lito ang karamihan. Bahagyang lumingon ang kanyang tingin kay Darren Wang at sa iba pang mga kaklase, na naging sanhi ng pagkakasala ni Darren sa kanyang ulo. Gayunpaman, hindi nagmamayabang si Lito gaya ng kanilang inaasahan. Nanatili ang kanyang tingin, habang nagsimulang maglakad patungo sa labas ng arena ng kompetisyon. Sumigaw ng principal sa kanya, teka, may award ceremony pa mamaya. Kinawian ni Lito ang kanyang kamay, may mga gagawin ako, hindi ako dadalo. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang hamarang sa kanyang daan at inabot sa kanya ang isang business card, hello, I'm a mentor from Central Local Advanced Academy. Based on your ability, you can join our academy directly. Nang marinig ito, hindi napigilan ng ibang mga estudyante na magpakita ng inggit. Upang ma-admit sa Advanced Academy, ang isa ay kailangang pumasa sa ilang mga pagsubok at hamon at ang admission rate ay mas mababa sa 10%. Ang pagkakataong ma-exempt sa mga pagsusulit na ito ay maiinggit sa sinumang mag-aaral. Gayunpaman, kumunat ang noo ni Lito, hindi niya narinig ang akademyang ito, malamang na hindi ito napakahusay. No need, I prefer to get into my Daisy Red Academy through my own efforts. Mabilis na tumanggi si Lito nang walang pag-aalinlangan. Ang mentor, hindi pa rin sumusuko, ay pinilit ang kanyang business card sa kamay ni Lito. Kasunod nito, may ilan pang mentor na lumapit, umaasang makakasali si Lito sa kanilang mga akademya. Isa-isa silang tinanggihan ni Lito. Naliligo sa mga nakakainggit na tingin ng karamihan, umalis siya sa larangan ng kompetisyon. Paglabas niya ng arena, may tumapik sa balikat niya. Lumingon si Lito, nahuli si Jasmine Yao na nagpapasikat sa kanya ng matamis na ngiti. Congratulations, I didn't expect you to be this capable, minaliit na kita noon pa. Natatawang sabi ni Jasmine. Si Nilo ay humakbang pasulong, nagtataya na tumingin kay Lito at sinabing, binata, ang hinaharap ay nangangako. Tumanggaw si Lito, mapagpakumbabang sinabi, salamat sa iyong papuri, Sir Yao. So, nagpapasalamat ka sa lolo ko, pero hindi sa akin. Biro ni Jasmine, na nagkukunwaring galit. Mapaglarong tinapik ni Nilo ang kanyang apo, you little brat, sinong maglalakas loob na pakasalan ka na may napakabagsik na personalidad. Nilabas ni Jasmine ang kanyang dila, sino ang nagsabi tungkol sa pagnanais na magpakasal.
Hehe, sinong babae ang hindi gustong magpakasal? Kapag kinasal ka balang araw, lahat ng ari-arian ko ay ibibigay ko sa maswerteng lalaking iyon. May implikasyon sa mga salita ni Nilo habang sinasadya niyang sumulyap kay Lito. Bagamat hindi niya alam ang background ng pamilya ni Lito, ang katotohanan na natalo niya ang isang Class 9 Spirit Root ay nagsalita na tungkol sa kanyang mga kakayahan, hindi na kailangan ng isang magarbong background ng pamilya. Higit pa rito, labis siyang nasiyahan sa moral na katangian ni Lito at umaasa na si Lito ay maaaring maging kanyang apo. Ngunit pagkatapos sabihin iyon, si Lito ay tila hindi napapansin ang kanyang mga salita, na hindi nagpapakita ng nakikitang reaksyon. Patuloy na nagtanong muli si Nilo, Lito, may girlfriend ka ba? Si Lito, na nakaintindi sa mga pahiwatig ni Nilo, ay bahagyang tumawa, I do. Don't try to fool me, I didn't see you get close with any girl. Ayaw sumuko ni Nilo. Sinabi ni Lito, nasa labas siya ngayon. Sa wakas, nagpakawala ng buntong hininga si Nilo, lihim na nagsisi. Maya-maya lang, may nagmula sa gilid na nakakaakit na boses. Si Stella na kahit papaano ay lumapit at nagsabi, Lito, pwede ka bang makausap? Tumanggaw si Lito kay Nilo, mauuna na ako. Ikinaway ni Master Yao ang kanyang kamay, pinapanood si Lito na paalis, huminga siya ng malalim, nakakaawa. Napakurap si Jasmine, naguguluhan, at nagtanong, ano ang sayang? Hindi ba nanalo si Lito? Pinandilatan siya ni Nilo, ikaw na walang muwang, bakit hindi ka mas proactive? Gusto kong gawing apo ko si Lito. Ano? Agad na namula ang magandang mukha ni Jasmine, Lolo, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kakalabing 8 ko lang ngayong taon. Ano? Hinawakan mo siya. Pinatunog mo akong babaeng bandido. Sumimangot si Jasmine, at Lolo, narinig mo rin, may girlfriend siya. Napamura si Nilo, ano, hanggat hindi pa siya kasal, may pag-asa tayo. Kailangan mong gumawa ng paraan para mapagtagumpayan siya. Lalong namula si Jasmine, Lolo, hindi ko inaasahan na ganito ang sasabihin mo. Sinabi ni Nilo, ang talentong tulad ni Lito ay isang bihirang mahanap. Hindi ako mapakali sa mga detalye. Kung hindi mo siya mapapanalo, hindi kita kikilalanin bilang apo ko. Inilibot ni Jasmine ang kanyang mga mata, ganap na hindi makapagsalita. Samantala, sinundan ni Lito si Stella sa isang maliit na hardin. Teacher Chin, may kailangan ka ba? Tanong ni Lito. Malamig na tinignan siya ni Stella saglit bago tuluyang nagsalita, Lito, sinasadya mo ba akong ipahiya? Nagulat, sumagot si Lito, hindi naman. Sinadya mong kumilos ng mahina, ngayong natalo mo na si Yunak Cheng, maaari mo na akong sampelan sa mukha. Iyan ba ang iyong intensyon? Galit na sabi ni Stella, bumakas ang kanyang dibdib habang siya ay humihinga ng malalim. Ibinuka ni Lito ang kanyang bibig, nagulat sa hindi pagkakaunawaan ni Stella. Magpapaliwanag na sana siya ng hamarang si Stella na may malamig na tawa, never mind, no need to explain. I'm not qualified to educate such a excellent student like you. Dapat humanap ka ng ibang tutor. After a pause, her face clouded over, tapos, lagi kitang pinipintasan, at malamang hindi mo rin ako gusto. This should align with your preference. With that, tumalikod na siya para umalis. Biglang hinawakan ni Lito ang kanyang palso. Kumunat ang noo ni Stella, masungit. Natauhan si Lito, napagtanto ang kanyang hindi naaangkop na kilos, at nagmamadaling bumitaw, at sinabing, Teacher Chin, medyo malabo na ba ang pakiramdam mo, nang hihina ang iyong mga paa nitong mga nakaraang araw? Hindi inaasahan ni Stella na bigla siyang mag-iiba ng mga paksa, sa pag-aakalang sinusubukan niyang ay sidetrack. She immediately denied, no, don't try to change the topic. Naisip ni Lito na maaaring na-overthought niya ang mga bagay-bagay, habang mahina niyang nakita ang isang bakas ng madilim na enerhiya na umaaligid sa paligid ni Stella. Baka nagkamali ako. Umiling siya, sinabing, Miss Chin, wala akong planong palitan ang aking tagapayo sa ngayon. Walang kwenta. Bahagyang lamambot ang mukha ni Stella, sige, umalis ka na. Tumanggaw si Lito at naglakad patungo sa dorm. Habang nasa daan, hindi pa rin siya mapalagay, at sa makatuwid ay nagtanong sa kanyang isipan, Ancestor, akala ko nakakita ako ng itim na aura kay Miss Chin kanina, nagkamali ba ako? Maya-maya, sumagot ang ninuno, hindi ka nagkamali. Bahagya siyang nahawaan ng masamang aura. Nasa panganib ba siya? Nagulat si Lito. Sagot ng ninuno, hindi ito seryoso sa ngayon. Parang kamakailang impeksyon, ngunit kung ito ay pinahihintulutan na magpatuloy, hindi ko masasabi ng sigurado. May paraan ka ba para harapin ito? Tanong ni Lito.
Ngumuso ang ninuno, considering her harsh attitude towards you, bakit mo siya inaalala? Maaaring mapurol si Miss Chin, ngunit may mabuting puso siya. Madalas ay napakamalasakit niya sa akin, bukod pa sa. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, she is incredibly beautiful. Sayang naman kung may mangyari sa kanya. Sa wakas umamin ka, naakit sa kagandahan, ikaw. Humihinga lang ni Nuno, ngunit biglang nagbago ang tono, inaamin ko, pinapaalala mo sa akin ang sarili ko noong bata pa ako. I suppose I can help her. Nagpatuloy ang ninuno, sinubukan mong humanap ng pagkakataong bisitahin ang kanyang tahanan. Kung wala siyang madilim na aura kahapon, ngunit mayroon siya ngayon, malamang na ang problema ay nasa loob ng kanyang tahanan. Tumango si Lito, okay, salamat, ancestor. Enough, cut the small talk. Don't be too proud after the victory just now. Bumalik ka sa dormitoryo mo at pumasok ka sa secret realm. Naghanda ako ng karapat-dapat na kalaban para sa iyo. Lubos na hindi inaasahan ni Lito na ang casual na parirala ng ancestor na, karapat-dapat na kalaban, ay halos magbuwis ng kanyang buhay. Sa loob ng kawalan ng kadiliman, isang batong monumento ang nabasag, at isang primordial na demonyong halimaw na nakatayo na kasing taas ng isang tatlong palapag na gusali, kulay abo-asul, ay nagsimulang umungol at umungol. Ilang beses itong pumiglas, at ang isang kadena na kasing kapal ng isang mangkok ay madaling naputol. Nang makita si Lito, naglaway ito na parang tigre na nakapansin ng kuneho at tumalsik ng malakas. Ginamit ni Lito ang lahat ng kanyang panlilinlang, nakipaglaban sa kanyang lahat. Sa kabila ng pagsanib ng kapangyarihan ng apat na banal na artifact, siya ay itinuturing na isang mabigat na individual sa Earth. Gayunpaman, laban sa napakalaking primordial na hayop na ito, palagi niyang nasusumpungan ang kanyang sarili sa isang dahado. Ang balat ng hayop ay kasing tigas ng bakal, at ang katawan nito ay matibay na parang bundok. Matapos ang ilang malapit na tawag sa kamatayan, sa wakas ay nagawa ni Lito na matapakan ang halimaw sa ilalim ng kanyang mga paa, walang awa na pinitik ang leeg nito. Tulad ng para sa kanyang sarili, wala siya sa mas mahusay na estado. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng malagim na mga sugat, at siya ay bumagsak sa pagod. Nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa kanyang dormitory bed, at lahat ng kanyang mga sugat ay naghilom. Salamat, ancestor, sabi ni Lito. You were decent this time. Otherwise, I wouldn't bother healing your wounds, sagot ng ancestor na may halong sunere. Pagkatapos, naglinis si Lito at umalis para sa kanyang klase. Pagdating sa paaralan, napagtanto niyang walang klase para sa araw na iyon. Ipinaalam sa kanya ng isang kaklase na tumawag si Stella na may sakit ngayon. Paano kung bisitahin natin si Teacher Chin, mungkahi ng isang babae mula sa klase? Sumangayon si Darren Wang. Pupunta rin ako, sabi ni Lito. Sounds good, masiglang sagot ng dalaga. Dahil si Lito ay nanalo ng kampyonato sa all-round competition, ang kaklase ay uminit sa kanya. Medyo awkward ang hitsura sa mukha ni Darren, ngunit sa takot sa lakas ni Lito, hindi na siya nang ahas na manligaw ng hayagan tulad ng dati. Matapos magkasundo ang lahat, nagpasya silang magkita pagkatapos ng klase, bumili ng mga prutas, at pumunta sa tahanan ni Stella. Si Stella ay nanirahan sa isang kaaya-ayang komunidad. Ang isa sa mga batang babae ay nakatira din doon at nakatagpo ni Stella dati, kaya pamilyar siya sa address ni Stella. Matapos ang isang katok sa pinto at saglit na paghihintay, bumukas ang pinto at tumambad sa isang mapatla at pagod na si Stella. Bakit nandito kayong lahat? Nagtataka niyang tanong. Narinig namin na masama ang pakiramdam mo, Guru Chin, kaya binisita ka namin, sagot ng mga estudyante. Tumugon si Stella, halika, mangyaring maupo. Nang makita niya si Lito, kumunot ang kanyang mga kilay, tila nagulat. Pagpasok sa bahay, lahat ay masunurin na nakaupo, maliban kay Lito na gumagala-gala, kumakapit dito at doon. Sumimangot si Darren at nagtanong, Lito, alam mo ba ang mga patakaran? Another girl chimed in, exactly. It's improper to touch everything when you're a guest in someone's house. Don't you know that basic etiquette? Sinulyapan sila ni Lito ngunit nanatiling tahimik. Sa isip niya, nagtanong siya, ancestor, where's the problem? Sumagot ang nuno, sa itaas. Itinaas ni Lito ang kanyang ulo, sa itaas ay isang kwarto lamang. Naghahanda sa pag-akyat sa hagdan, tinawag ni Stella mula sa likuran, anong ginagawa mo? Aakyat lang ako para may tingnan, tugon ni Lito. Nanlamig ang mukha ni Stella, iyan ang kwarto ko, ano ang hinahanap mo? Sinamantala ni Darren ang pagkakataong asarin siya, sa palagay ko ay may lihim siyang motibo. Biglang nagbago ang paraan ng pagtitig ng mga kaklase kay Lito.
Bamulong ang isang batang babae sa mahinang boses, ano ba ang mahalaga kung makapangyarihan siya? Hindi maganda ang ugali niya. Tunay na palpak. Oo, kung alam ko lang, hindi ko na siya inimbitahan, sigaw ng isa pang kaklase. Nagbago ang kanilang mga mukha at tumingin sila kay Lito ng may paghamak. Itinuro ni Stella ang pinto, malamig ang kanyang ekspresyon habang sinabi kay Lito, maaari ka nang umalis. Kabanata 1089. Pinapaalis ka ni Teacher Chin. Hindi ka pa gumagalaw. Malakas na sumigaw si Darren, nakangusong nakatingin kay Lito. Sinulyapan ni Lito ang pangalawang palapag na silid tulugan, kung saan talagang umaagos ang isang stream ng siksik na madilim na aura. Teacher Chin, may marumi sa kwarto mo. Ang sakit mo nitong nakaraang 2 araw ay dahil sa bagay na iyon. Sinusubukan ko lang na tumulong, matiyagang paliwanag ni Lito. Saglit na natigilan si Stella at biglang naalala si Lito na nagtanong sa kanya ilang araw na ang nakakaraan kung masama ang pakiramdam niya. At nagsimula siyang magkasakit kahapon, na may mga sintomas na eksaktong inilarawan ni Lito. She shook her head, hindi pwede. Ito ay dapat na isang coincidence lamang. Paano siya naging mystical? Ngumisi si Darren sa gilid, sa simula, kailan ka lumipat ng karera para maging exorcist? Lito, itigil ang paggawa ng dahilan at umalis ka. Hindi siya pinansin ni Lito at nanatili ang kanyang atensyon kay Stella. Sa kasalukuyang bilis ng pagsalakay ng malevolent aura, ang iyong magandang guro ay malalagay sa matinding panganib sa 1 linggo, umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ng matandang ninuno. Nang marinig ito, sumimangot si Lito. Ngunit sa pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon, tila hindi niya matutulungan si Stella. Sa ilalim ng masamang tingin ng lahat ng naroroon, umalis si Lito. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Lito sa loob ng kanyang dorm, paulit-ulit na nakikipaglaban sa mga demonyong Panginoon sa lihim na kaharian. Sa panahon ng prosesong ito, ang ika-5 artifact sa wakas ay nagpakita ng mga palatandaan ng mga pagsasama. Pagkatapos ng isang gabi ng matinding labanan, si Lito ay lumabas ng dormitoryo na nagre-refresh at pumunta sa practice room kung saan karaniwang tumatambay ang kanyang mga kaklase, para lamang makita ang lahat na mukhang nag-aalala. Lumalala na ang kondisyon ni Teacher Chin. Balita ko na hospital siya kahapon. Ngunit hindi malaman ng mga doktor kung bakit. Oh, anong magagawa natin? Paano kung may mangyari sa kanya? Saan ako makakahanap ulit ng ganoong responsableng guro na tulad niya? Isang babaeng estudyante ang nagsalita, napaiyak. Lumapit si Lito at nagtanong, saang ospital si Teacher Chin? Napalingon ng iba nang makita nila si Lito, na walang interes na kausapin siya. Ngumisi si Darren, ano ang nangyayari sa iyo? Nakakatakot ka, wala kang balak na samantalahin si Teacher Chin, hindi ba? Hindi pa siya nakakapagsalita ay napahawak na siya ng mahigpit sa leeg niya. Isang pambihirang matinding tingin ang bumungad sa mukha ni Lito, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa nakakatakot na lamig. Tinatanong kita, saang ospital si Teacher Chin? Pinandilatan niya si Darren, binibigkas ang bawat salita. Naramdaman ni Darren na parang pinalilibutan siya ng layuning pumatay, dahilan para tumindig ang balahibo sa likod ng kanyang leeg. Pakiramdam niya, kapag hindi siya sumagot, baka pumiglas lang si Lito sa kanyang leeg, the second hospital. Binitawan siya ni Lito, at agad na tumalikod. Si Darren ay sabik na magpakita ng kagitingan, ngunit ang kanyang mga binti ay hindi mapigilan na nanginginig, na naging dahilan upang siya ay bumagsak sa sahig. Natakot din ang ibang mga estudyante, pero lahat sila ay nagbubulungan, anong problema niya? Ang bastos niya. Pangalawang ospital. Nakahiga si Stella sa hospital bed, mapatla ang kanyang mukha at patuloy na umuubo. Sa kabila ng komportableng temperatura, natatakpan siya ng 3 kumot, nanginginig na hindi mapigilan. Pinalibutan ng ilang doktor ang kanyang higaan, tila walang magawa at nagbubuntong hininga sa pagkabalisa. Isang magandang dalaga ang nakaupo sa tabi ng kama, walang tigil na pinupunasan ang kanyang mga luha. Siya ang nakababatang kapatid ni Stella Chin, si Rowena Chin. Sino mang makapagliligtas sa aking kapatid, ang ating pamilyang Chin ay gagantimpalaan sila ng 10 milyon bilang tanda ng pasasalamat, sabi ni Rowena na umiiyak. Isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang ang nakatayo sa tabi ng kama, parehong may lungkot na ekspresyon. Sila ang mga magulang ni Stella, sina Roland Chin at Cassandra. Tinanong ni Ronald ang kasambahay, na ipadala na ba ang mensahe? Tumango ang kasambahay, yes sir, messages have sent out, as you requested. Ang sino mang makapagliligtas sa buhay ng young mistress ay magkakaroon ng karapatan sa pagpapakasal sa kanya. Pare, medyo off ito. Ang unfair naman ni ate. Sabi ni Rowena. Umiling si Ronald, sa puntong ito, maaari lamang nating gamitin ang pamamaraang ito.
Marahil ito ay makapagpapasulong ng isang taong makakapagpagaling kay Stella. Maya-maya lang ay may kumatok mula sa labas ng kwarto. Paumanhin, ito ay isang intensive care unit, hindi pinapayagan ang mga hindi autorisadong tao. Sabi ng isang nurse. Mahigpit na sinabi ni Lito, kailangan kong pumasok. Naglakad si Rowena sa pintuan at nagtanong, ano ang nangyayari? Kailangan ng kapatid ko ang kapayapaan. Paano mo ito hinarap? Ibinaba ng nurse ang kanyang ulo at sinabing, I apologize, itong taong ito ay nagpumilit na pumasok. Ibinaling ni Rowena ang kanyang tingin kay Lito, sino ka? Sumagot si Lito, ako ay estudyante ni Teacher Chin. Ang pangalan ko ay Lito. Napabuntong hininga si Rowena, please leave. Hindi kami tumatanggap ng mga bisita ngayon. Nandito ako para gamutin si Teacher Chin, sabi ni Lito. Ikaw. Tiningnan ni Rowena si Lito pataas at pababa, at isang mapanuksong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Anong klaseng biro ito? Estudyante na nagpapagamot ng pasyente. I can save her. I guarantee it. Sinulyapan ni Lito si Stella na nakahiga sa kama ng ospital, na pagtantong wala na siyang mahabang oras. Sinabi ko na sayo, umalis ka dali o tatawag ako ng security. Hindi sineseryoso ni Rowena si Lito. Rowena, papasukin mo siya. Biglang nagsalita si Ronald. Tatay, parang estudyante lang siya. Tumugon si Rowena, huwag kang maging desperado at magtiwala kan inuman, ilagay sa panganib ang buhay ng kapatid ko bilang isang biro. Napabuntong hininga si Ronald, ngunit ang mga doktor ay wala ring magawa, kaya maaari rin nating subukan. Naiinis, lumipat si Rowena sa isang tabi, maingat na tinitigan si Lito. Tumango si Lito kay Ronald, naglakad sa gilid ng kama, hinawakan ang pulso ni Stella, at sinimulang kunin ang kanyang pulso. Enough with the pulse taking, she's possessed with evil energy, invaded na nito ang kanyang 5 organs at 6 na viscera. Kahit na dumating ang isang immortal ngayon, huli na ang lahat. Mabilis na gamitin ang 9 needles of revitalization technique. Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ng matandang ninuno. Tumango si Lito, ganito rin ang naisip niya. Kumuha siya ng pilak na karayom Wojin Euro 2 ay kanyang bulsa at hinugot ang kubrekama mula sa katawan ni Stella. Anong ginagawa mo? Hindi ka naman magpapapasok ng karayom Wojin Euro 1A. Ganito ka ba magligtas ng tao? Lumapit si Rowena para makialam. Sumimangot si Lito, ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang kritikal para kay Teacher Chin, mangyaring itigil ang pakikialam. Nakikialam ba ako? I think you're trying to take advantage of my sister. Get out. Galit na tugon ni Rowena. Rowena, magpakita ng respeto. Sumulyap si Ronald kay Lito. Pakiramdam niya ay nakalaan at mahinahon ang binata, na may kakaibang aura, pakituloy. Tumango si Lito, mabilis na ipinasok ang karayong Wojin Euro 2 ay mga susing akupoint sa katawan ni Stella. Habang isa-isang pumapasok ang mga karayom, nabawasan ang panginginig ni Stella, at mukhang mas kalmado ang kanyang mukha. Nang ipasok na sana niya ang ika-8 karayom, biglang bumukas ang pinto ng ward at mabilis na pumasok ang 2 lalaki. Sumigaw ang binata sa kanila, tumigil ka. Habang nagsasalita siya, humakbang siya at hinaila si Lito palayo. Tumigil ka na sa panggugulo. Tiningnan ng binata si Lito nang may paghamak. Ang pangalan niya ay Feliciano Gao, ang young master ng Gao's Appliances, at noon pa man ay umiibig siya kay Stella. Nang malaman ni Feliciano Gao na may malubhang karamdaman si Stella, at nagpa siya si Ronald na ang sinumang makapagligtas kay Stella ay maaaring pakasalan siya, hindi na makapaghintay si Feliciano Gao na magmadali. Tio, talagang nag-aalala ka tungkol sa kanyang karamdaman upang humingi ng tulong sa kanya. Paanong ang sinumang napakabata ay makakapagpagaling ng mga sakit? Siya ay dapat na isang manloloko, sabi ni Feliciano Gao habang sinusukat si Lito. Patuloy na tumango si Rowena bilang pagsang-ayon, eksakto, sa tingin ko ay manloloko siya. Saglit ding nag-alinlangan si Ronald. Pagkatapos ng lahat, si Lito ay mukhang bata pa, na nagbibigay ng impresyon ng pagiging hindi sapat. Tito, tingnan mo kung sino ang dinala ko. Itinuro ni Feliciano Gao ang matandang may puting balbas sa likod niya, ang magic doctor mula sa Shengjing, Master Roy Song. Sa pagbanggit, nagliwanag ang mga mata ni Ronald, kaya si Master Song, paumanhin sa kawalan ng maayos na pagtanggap. Hinaplos ni Roy Song ang kanyang balbas, looking somewhat aloof. Para kay Ronald, walang mali doon. Kung tutuusin, kilala si Master Song bilang ang pinakamahusay na mapaghimalang doktor sa Shengjing, na karaniwang naglilingkod sa mga elite. Ang taong katulad niya ay isang taong hindi magkakaroon ng pagkakataong makilala ng pamilya Chin. Nagkataon, nang naglalakbay, inimbitahan ng tatay ko si Master Song para kumain.
Nang mapansin kong hindi maayos si Stella, niyaya ko siya. Si Feliciano Gao ay may masungit na hitsura sa kanyang mukha. Ang galing. Pakitingnan, Master Song, nakangiting sabi ni Feliciano Gao. Naglakad si Roy Song patungo kay Lito, hindi pinansin ang kanyang presensya, at sinabing, move. Tumingin si Lito kay Ronald, Uncle, hayaan mo akong bigyan ng isa pang shot at mapapagaling ko si Miss Chin. Anong biro? Kung patuloy kang magsalita ng walang kaparerekon, itatapon kita. Panunuya ni Feliciano Gao. Ang pagiging doktor ay hindi madali, sa tingin mo ay sapat na ang ilang pakulo para lokohin ang mga tao. Kung may namatayan ng buhay, ikaw ang mananagot. Napangiti si Roy Song, na nanunuya, binata, kung gusto mo talagang mag-aral ng medisina, malayo pa ang mararating mo. Pagkasabi nun ay naglakad na siya papunta sa bedside. Ibinaba niya ang kanyang ulo para tingnan at agad na tumigas ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ito ay. Tinitigan niya ang 8 pilak na karayom na nakapaloob sa katawan ni Stella, ang kanyang mga mata ay unti-unting nanghina. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang matagal nang nawawalang Resurrection 9 Needles. Ang mga sinaunang libro ay naitala lamang ang paglalagay ng karayom, ngunit ang mga paggalaw ng daliri at lalim ng pagtagos ay matagal nang nawala. Master Song, anong problema? Nagmamadaling tanong ni Ronald. Malamig na ngumuso si Rowena, ano pa kaya iyon? Nang makita ang magulong pilak na karayom Wojin Euroway ito, malamang nagalit ang master na doktor. Ito ay dahil sa kawalang ingat ng lalaking iyon. Ngunit hindi sila pinansin ni Roy Song, sa halip ay tumingin siya kay Lito, binata, ano ang tawag sa iyong pamamaraan? Casual na sumagot si Lito, Resurrection 9 Needles. Pero, halos hindi makapaniwala si Roy Song, ang pamamaraan ng Resurrection 9 Needles ay malinaw na nawala, imposibleng malaman ito ng sinuman. Nang magpapaliwanag pa lang si Lito, sumabad si Rowena, Master Song, hindi mo na kailangang makinig sa kanya ng bluff. Siguradong isa siyang ang bulag na tumatakbo sa isang patay na daga. Nagawa ni Roy Song na pigilan ang kanyang panloob na kaguluhan. Pagkaraang huminahon, naisip niya, totoo nga, paano nalaman ng gayong binata ang mahiwagang pamamaraan ng Resurrection 9 Needles? Inabot niya ang mga pilak na needle. Hindi. Humakbang si Lito para pigilan siya, ngunit huli na, nabunot na ni Risong ang isa sa mga pilak na karayom. Sa isang iglap, bumibilis ang hininga ni Stella, nanginginig ang kanyang buong katawan. Nagkagulo ang buong ward. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Roy Song habang pinipigilan ang kanyang kalmado, huwag kang magpanik, may solusyon ako. Kumuha siya ng mga pilak na needle at nagsimulang magmadali. Gayunpaman, hindi lamang hindi bumuti ang kalagayan ni Stella, lumala pa ito. Nagsimulang tumili ang lahat ng mga monitor, na idineklara si Stella na may kritikal na sakit. Umiling si Lito, binalaan na kita kanina, huwag mong bunutin ang mga karayom. Ngayon ay nagkakaproblema tayo. Sa wakas ay napagtanto kung gaano kabigat ang kanyang nagawa, sa paningin ng lahat, yumuko si Roy Song kay Lito. Binata, subukan mong iligtas siya. Kung maibabalik mo siya, ako, si Roy Song, ay kikilalanan ka bilang isang master mula ngayon. Ngumiti si Lito, hindi ko kailangan ng isang hanggal na disipulong tulad mo. Sa pamamagitan nito, sumulong siya, taking 3 steps as though, mabilis na nagsagawa ng 9 revival needles. Kabanata 1090. Nang mahulog ang ikasyam na karayom kay Stella, lahat ay hindi napigil ang huminga. 1 segundo, 2 segundo. Lumipas ang 1 minuto, ngunit walang palatandaan ng pagbuti sa Stella. Galit na bulalas ni Rowena, tingnan mo, ito ay ganap na walang silbi. Siya ay isang manloloko, tatawag ako ng pulis para arestuhin siya. Ngumisi si Feliciano Gao, sinabi ko na sa simula pa lang. Manloloko siya, pero hindi ka naniwala sa akin. Nanatiling kalmado si Lito, nakatingin kay Feliciano Gao, paano kung tumaya tayo? Kung hindi gumaling si Teacher Chin, matatalo ako at luluhod ako at yuyuko sa lahat. Kung gumaling si Teacher Chin, panalo ako, at gagapang ka palabas. Pagkatapos sabihin ito, kalmadong tumingin si Lito kay Feliciano Gao. Ngumuso si Rowena Chin, Feliciano, sumugal ka sa kanya, sigurado kang mananalo. Nang walang anumang pag-aalinlangan, sumang-ayon si Feliciano Gao, oo naman, tumaya tayo. Nakatadhana kang matalo. Inaasahan kong makita kang kautaw. Nilinggan niya sina Roy Song at Ronald Chin, Master Song, Uncle Chin, pareho kayong magiging saksi. Tingnan natin kung sino ang matatalo at kung sino ang mananalo. Sinong makakaalam, sa pagbagsak pa lang ng kanyang mga salita ay biglang huminto ang tunog ng alarm mula sa instrument. Pagkatapos, tumigil si Stella sa panginginig, mabilis na naging malarosas ang kanyang kutis, at bumalik sa normal ang kanyang paghinga.
Agad na tumawag si Ronald, "Doktor, halika at suriin ang aking anak na babae ng mabilis." Humakbang ang doktor dala ang iba't ibang instrumento. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, nagpakita siya ng hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Ito ay mapaghimala, ang kalusugan ni Miss Chin ay ganap na naibalik. Tanong ni Ronald, kaya bakit hindi pa siya nagigising? Ito. Mukhang problemado ang doktor. Walang pakialam na nagsalita si Lito, madyay gising siya sa loob ng 1 oras. Hindi pa rin pumayag si Rowena Chin, at nagtanong, paano nakakasigurado sa iyo? Paano kung magising siya pagkatapos ng 1 oras? Bahagyang napaawang ang bibig ni Lito at pabiro niyang sinabi, si Miss Chin din kaya ang gustong makipagpustahan sa akin. Ano ang pustahan natin sa pagkakataong ito? Medyo natakot si Rowena Chin. Kung titingnan ang sitwasyon ngayon, tiyak na alam ni Lito ang ilang tradisyonal na gamot na lokal. Kung tama nga ang hula niya, at gumawa siya ng mga bastos na kahilingan, hindi ba ibig sabihin nun, dehado siya? Sino ang nakikipagpustahan sa iyo? Hindi ka naman mukhang mabuting tao. Inilayo ni Rowena ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, nahuli ni Lito ang isang figure sa gilid ng kanyang mata na sinusubukang tumakas. Hinawakan niya ang kwelyo ni Feliciano Gao sa isang iglap, "Young Master Gao, huwag mong kalimutan ang dati nating taya." Pinilit na tumawa si Feliciano Gao, "May problema ba sa utak mo?" "Joke lang iyon, hindi ako makapaniwala na sineryoso mo talaga." "Talaga? Tapos kung ako ang talo, ituturing mo pa ba itong biro?" Malamig na tawa na tanong ni Lito. "Enough with the nonsense, since pumayag ka na, lumabas ka na." Naging malamig ang ekspresyon ni Lito, at huwag kalimutan na mayroon tayong mga saksi rito. Kung mabibigo si Master Gao na tuparin ang kanyang salita, natatakot ako na hindi ito magiging maganda para sa iyong reputasyon. Si Feliciano Gao, na may malungkot na mukha, ay gustong magpumiglas, ngunit ang kamay ni Lito ay matigas na parang vice. Sa isang kalabog, bumagsak siya sa sahig. Nilunok ang kanyang pagmamataas, gumapang siya palabas ng sickroom, tinitigan ng masama si Lito, "Ako, si Feliciano Gao, ay hindi kailanman napahiya ng ganito. Tatandaan ko ang iyong pangalan, maghintay ka lang." Nagkibit-balikat si Lito, hindi sineseryoso ang spoiled rich kid na ito. Pagkatapos, lumingon siya at sinabi kay Ronald, "Tito, aalis na ako sa ngayon. Kung may kailangan ka, maaari mo akong mahanap sa paaralan anumang oras. Ang pangalan ko ay Lito Argel." Medyo nahiya si Ronald. Pagkatapos ng lahat, hindi niya naintindihan si Lito kanina lang. "Kung talagang magising si Stella, tiyak na ipapahayag ng aking pamilyang Chin ang aming pasasalamat," sabi ni Ronald. Hindi masyadong inintindi ni Lito ang mga bagay na ito at tumalikod na para umalis. "Bata, tumigil ka." Naabutan ni Roy Song, ang kanyang ngiti ay kasing init ng simoy ng tagsibol. "Gusto kong talakayin ang pamamaraan ng reviving 9 needle sa iyo kung payag ka." Pagkatapos ng nangyari, nalaman ni Lito na si Roy Song ay hindi isang taong sasamantalahin ang kanyang edad, at nagkaroon siya ng kaunting pagkagusto sa kanya. At saka, kung ipapasa niya sa kanya ang reviving 9 needles technique, mas marami siyang makakaligtas. Kaya ito ay isang mabuting gawa. Sa pag-iisip nito, tumango si Lito, "Sige. Payag ka ba talaga?" Nagtatakang tanong ni Roy Song. Kung tutuusin, tungkol sa sinaunang medikal na pamamaraan na ito, karamihan sa mga tao ay pinahahalagahan ito at itatago, sa takot na kapag nalaman ito ng iba, ang kanilang kabuhayan ay nanganganib. Tinanong ni Roy Song si Lito dahil sa kawalan ng pag-asa, umaasa na si Lito ay maaaring makakuha ng pain. Sa hindi inaasahan, pumayag talaga siya. "Oo, para turuan ka, sa pag-asang makapagligtas ng mas maraming tao." Mahinahong tumugon si Lito. Patuloy na tumango si Roy Song, mataas ang tingin kay Lito. Dumating ang dalawa sa isang tahimik na tea house, kung saan ipinaliwanag ni Lito ang mga prinsipyo at pamamaraan ng rejuvenating 9 needles kay Roy Song. Makalipas ang kalahating araw, naunawaan ito ni Roy Song. Kasunod nito, ibinahagi rin ni Lito ang ilan sa kanyang mga insight sa acupuncture kay Roy Song na naging dahilan upang patuloy na ipahayag ni Roy Song ang kanyang pagkamangha at paulit-ulit na nagpahayag ng pasasalamat kay Lito. Upang makabisado ang hanay ng mga pamamaraan ng needle na ito, kailangan mo ng hindi bababa sa 1 taon ng masigasig na pagsasanay. Gayunpaman, sa kahusayan ni Dr. Song, maaari kang gumawa ng mga tagumpay sa loob ng hindi hihigit sa 3 buwan. Mahinahong sabi ni Lito. Sa harap mo, hindi ako karapat-dapat na tawaging milagro doctor." Yumuko ulit si Roy Song kay Lito, "Dapat ako ang tumatawag sa'yo ng milagro doctor. Please, huwag mo na akong tawaging ganyan, nakakahiya talaga."
Pagkatapos, tinawag ni Roy Song ang kanyang driver at personal na pinabalik si Lito sa paaralan, nagpaalam na walang katapusang pasasalamat. Sa ospital, nagising si Stella, at masayang niyakap siya ni Rowena, "Sis, sa wakas nagising ka na. Mukhang may mga kasanayan talaga itong si Lito," sabi ni Ronald. Nagulat si Stella, sa pag-aakalang mali ang kanyang narinig, "Lito? Aling Lito?" "Isang nakakainis na lalaki," malungkot na sabi ni Rowena. "Rowena, huwag kang magsalita ng walang ingat." Kinastigo ni Ronald, sinabi kay Stella, "Sinasabi niya na siya ang iyong estudyante at marunong magpagaling ng mga tao. Nasa ganoon ka-kritikal na kondisyon, sa kabutihang palad ay nailigtas ka niya." "Totoo ba?" Hindi makapaniwala si Stella. Bigla niyang naalala ang mga babalang ibinigay sa kanya ni Lito ilang araw na ang nakalipas. Hindi kaya may alam talaga siya. "Dad, baka isa lang siyang bulag na pusa na nakatagpo ng patay na daga. Hindi yata siya mapagkakatiwalaan, at sobrang yabang ng ugali niya." Nagpout si Rowena, "Sis, mahirap talagang makitungo sa mga ganyang estudyante." Napangiti si Stella ngunit palagi niyang iniisip ang mga salitang ibinabala sa kanya ni Lito. Hindi kaya ang kwarto niya ang issue? Tama na yan. Parang biglang may naalala si Rowena. "Dad, wala po bang statement na ginawa niyo? Na kung sino man ang makapagligtas sa kapatid ko, ikakasundo mo siya." Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Stella. "Papa, paano ka nakakagawa ng ganoong desisyon para sa akin ng basta-basta?" Sinabi ni Ronald, "Wala akong ibang pagpipilian, nasa bingit ka ng kamatayan. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Kailangan ba nating ipakasal ang kapatid ko sa Lito na iyon? Mayaman ba siya? Ano ang kanyang pinanggalingan?" Ngumisi si Rowena, "Ang ating pamilya Chin ay may magandang reputasyon, hindi lang sino man ang maaaring itali sa kasal." Medyo naguluhan si Ronald, ngunit ang pangako ay natupad na, "Kung hindi natin ito tutuparin, ano ang magiging tingin sa akin ng iba? Tay, wala ka talagang planong ipakasal ang kapatid ko kay Lito na iyon, di ba? Hindi siya katapat, mula ulo hanggang paa." Nagreklamo si Rowena. Naramdaman din ni Ronald na kahit na si Lito ay may ilang mga medikal na kasanayan, hindi siya karapat-dapat sa kanyang magandang anak na babae. "Iimbitahan ko siya sa hapunan bukas, at mayroon akong plano na kusang bawiin siya." Nag-isip sandali si Ronald, na bumubuo na ng diskarte sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang dumadalo si Lito sa isang physical fitness class, lumapit si Stella. Nakasuot ng pulang damit, ipinakita niya ang kanyang balingkinitang figure. Ngayong nakabawi na siya sa kanyang kalusugan, kumikinang ang kanyang mga pisngi na nagliliwanag. "Sumama ka sa akin," walang pakialam na sabi ni Stella. Sinundan siya ni Lito sa isang sulok, kung saan sinabi ni Stella, "Samahan mo akong maghapunan ngayong gabi." Medyo mabagal ang reaksyon ni Lito, "Hapunan? Medyo naiinip si Stella, iniligtas mo ako. Kahit na ito ay nagkataon lang, hindi ako walang utang na loob, kaya gustong imbitahan ka ng aming pamilya para sa hapunan." Umiling si Lito, "Hindi ako interesado." "Hey! Anong hindi ka interesado ka?" Ipinagpalagay ni Stella na tinatanggihan ni Lito ang imbitasyon sa hapunan bilang isang tukana upang makipagtipan sa kanya, huwag mag-isip ng mga bagay na hindi dapat. "Kumain ka na lang, kumuha ng pera, iyon ang nararapat sa iyo." Hindi naintindihan ni Lito ang ibig niyang sabihin, at simpleng sinabi, "May practice ako ngayong gabi. Don't be a drag, the private room is already booked. The whole family has made time specifically for this. Are we supposed to cancel just because you said so?" Tiningnan siya ni Stella ng malamig na tingin, "I'll pick you up after class tonight, it's settled." Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Lito na tumutol, tumalikod siya at naglakad palayo. Naiwang tulala si Lito, bakit siya nagiging hindi makatwiran? Biglang parang may naalala siya at nagbabala, "Nako, may problema sa kwarto mo. Huwag ka muna doon." Huminto si Stella sa kanyang mga hakbang, kumunot ang kanyang mga kilay, "Nananatili ako sa aking silid ng walang anumang problema, paanong biglang lumitaw ang mga issue? Huwag magsalita ng walang kaparerekon. I'm not spouting nonsense, your recent illness is related to that room. If possible, let me personally inspect it," payo ni Lito. Natatawang sumagot si Stella, "Maganda kung paano mo ito pinlano, ngunit hindi ito nangyayari." Nakaramdam siya ng pagkadismaya sa loob, hindi niya inaasahan na si Lito ay napakapwersa at may balak na pumasok sa kanyang kwarto. Ito ay medyo distasteful. Pagkatapos, naglabas si Lito ng isang anting-anting na nakatiklop sa isang tatsulok, "Itago mo ito sa iyo. Ito ay magiging kapaki-pakinabang." Nang makita ang anting-anting, tumawa si Stella, "Sa tingin mo ba maniniwala ako sa mga ganitong bagay?
Maniwala ka man o hindi ay hindi ang punto, ngunit hinihimok kita na igalang ito. Sa isang kritikal na sandali, maaari nitong iligtas ang iyong buhay. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Lito at itinulak niya ang anting-anting sa kamay ni Stella. Nang magawa niya ang dapat niyang gawin, naramdaman niyang natupad niya ang kanyang tungkulin sa pangangalaga. Kung may nangyari kay Stella, hindi na siya mag-aalala. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kadominante si Lito. Dahil sa inis, casual niyang inilagay ang anting-anting sa kanyang bulsa. Pagsapit ng gabi, pagkatapos ng klase, dumating si Stella gaya ng inaasahan. Sa pagmamaneho ng kanyang pulang sports car, dinala niya si Lito sa isang marangyang restaurant. Pagkapasok nila sa pribadong silid, nakita sina Ronald, Rowena, at isang medyo may edad na magandang babae at isang binata na nakaupo sa loob. Pagkatapos ng mga pagpapakilala, nalaman ni Lito na ang nasa katanghaliang gulang na magandang babae ay tiyahin ni Stella, na pinangalan ng Fame Chin, at ang binata ay anak ni Fame Chin, na nagngangalang Sheldon Zhao. Pagkatapos ng ilang kasiyahan, umupo sina Lito at Stella. Sinulyapan ni Fame Chin si Lito at pinalitan ng tingin si Ronald bago idiniin, "Lito, ano ang ginagawa ng iyong pamilya?" Nagulat, naisip ni Lito, "Hindi ba kakain lang tayo? Interogasyon na ba ito ngayon?" Isang ngiti ang ibinigay niya, ordinaryong pamilya lang. Ngumisi si Fame Chin, "Ang aming pamilya Chin, bagamat hindi eksaktong isang mayamang pamilya, ay kumikita ng ilang bilyong dolyar na kita bawat taon." Magalang na ngumiti si Lito, iyan ay kahanga-hanga. Napabuntong hininga si Fame Chin, kumikislap ang kanyang mga mata habang nagtanong, "Hindi mo ba naisip na mahalaga para sa mga mag-asawa na maging maayos ang kanilang katayuan sa lipunan?" Matapat na sumagot si Lito, "Sa tingin ko ang pagkakatugma ng dalawang tao ay higit na mahalaga kaysa sa pera." Hey! Nagdilim ang mukha ni Fame Chin, ngunit kung ang isang tao ay masyadong mahirap, ito ay parang pulakan na nananabik sa karne ng sisni.